Sa dulong bahagi ng Barrio Delfino, kung saan ang mga punong kahoy ay tila nagbabantay sa katahimikan ng paligid, nakatayo ang isang maliit at lumang kubo na halos lamunin na ng damo at lumot. Doon naninirahan si Rudy, isang payat, maitim at tahimik na batang ulila na matagal nang natutong mabuhay mag-isa. Maaga siyang naulila. Ang kanyang ama ay isang mangingisdang nilamon ng malakas na bagyo sa laot, habang ang kanyang ina na may kinuha ng malubhang sakit noong siya'y 7 taong gulang pa lamang. Simula noon, si Rudy na lamang ang umasa sa sarili. Walang kapatid, walang kamag-anak na kumupkop, at walang ibang kasama kundi ang lumang lamparang lagi niyang sinisindihan tuwing gabi. Sa kabila ng hirap, hindi naging masama ang puso ng bata. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na si Rudy upang mamulot ng kahoy sa gubat na malapit sa baryo. Ibinibenta niya ang mga ito sa palengke kapalit ng ilang baryang sapat lang upang makabili ng kaunting bigas at tuyo. Payak ang kanyang buhay, ngunit marangal. Kilala siya ng mga taga-baryo bilang tahimik ngunit masipag na bata. Ngunit may isang bagay na matagal nang iniiwasan ng mga tao, ang masukal na bahagi ng gubat sa likod ng Barrio Delfino. Ayon sa matatanda, iyon daw ang dating tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Marami na raw ang nakarinig ng mga bulong sa hangin, mga yapak sa gabi, at mga matang kumikislap sa dilim. Kaya naman mahigpit ang bilin ng mga magulang sa kanilang mga anak. Huwag na huwag lalapit doon pagsapit ng dapit hapon. Alam ito ni Rudy. Ngunit sa buhay na puno ng pangangailangan, ang takot ay madalas kailangang isantabi. Isang hapon, habang papalubog na ang araw at ang kalangitan ay kulay kahel na, napadpad si Rudy sa mas malalim na bahagi ng gubat kaysa sa dati. Kaunti na lamang kasi ang tuyong kahoy sa karaniwang lugar na pinupuntahan niya. Kaunti na lang, tapos uuwi na ako. Mahina niyang bulong sa sarili habang pinupulot ang mga sanga. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Ni huni ng ibon ay halos wala. Humakbang pa siya papaloob, dala ang kanyang bayong na kalahati pa lamang ang laman. Ngunit bigla, napahinto si Rudy. May narinig siyang mahinang ungol. Parang may nasasaktan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Saglit siyang kinabahan. Naalala niya ang mga babala ng matatanda. Ang normal na bata ay marahil tatakbo na pauwi. Ngunit si Rudy ay sanay sa hirap at sanay makinig sa tawag ng nangangailangan. Dahan-dahan siyang lumapit sa direksyon ng tunog, maingat ang bawat hakbang. Habang papalapit siya sa isang malaking punong balete, lalo niyang naririnig ang mahinang daing. Hanggang sa tuluyan niyang makita ang pinagmumulan nito. Napasinghap ang bata. Sa paanan ng punong balete ay may nakahandusay na isang nilalang, hindi tao at hindi rin hayop. Isa itong engkanto. Maputla ang balat nito na tila kumikislap sa dapit hapon. Mahaba ang buhok na kulay pilak at suot ang damit na tila hinabi sa manipis na dahon at liwanag. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Rudy, sugatan ito. May malalim na hiwa sa tagiliran ng nilalang at ang dugong kulay bahagyang kumikinang ay patuloy na tumutulo sa damuhan. Saglit na natigilan si Rudy. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang mga nilalang na kinatatakutan ng buong baryo. Ito ang mga nilalang na sinasabing mapaghiganti. Ngunit nang muling dumaing ang engkanto at bahagyang gumalaw ang kamay nito, may kung anong kumirot sa dibdib ng bata. Hindi takot, kundi awa. Dahan-dahang lumapit si Rudy at lumuhod sa tabi ng sugatang nilalang. "Hoy, naririnig mo ba ako?" Mahina niyang tanong. Bahagyang dumilat ang engkanto. Ang mga mata nito ay kulay esmeralda na tila may sariling liwanag. Napako ang tingin nito sa batang nakayuko sa harap niya. Saglit na nagkatitigan ng dalawa, isang nilalang mula sa mundo ng hiwaga at isang batang ulila mula sa mundo ng tao. Sa mahinang tinig, halos pabulong, nagsalita ang engkanto.
"Bata, tulungan mo ako." Napalunok si Rudy. Alam niyang sa sandaling iyon, magbabago ang takbo ng kanyang payak na buhay sa Barrio Delfino. At kahit hindi niya pa alam kung gaano kalaki ang kapalit, iniabot niya ang kanyang kamay. Nanatiling nakaluhod si Rudy sa tabi ng sugatang engkanto habang ang hangin sa paligid ay tila lalong lumamig. Hindi pa rin siya lubos makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, ngunit malinaw sa kanyang puso ang isang bagay: kung pababayaan niya ang nilalang na ito, tiyak na mamamatay ito. Maingat niyang sinilip ang sugat sa tagiliran ng engkanto. Malalim at patuloy na dumadaloy ang kakaibang dugong may bahagyang kislap. "Sandali, tutulungan kita," mahinang sabi ni Rudy, bagaman nanginginig ang kanyang boses. Saglit na pumikit ang engkanto, tila nauubusan ng lakas. Napansin ni Rudy na bahagya ng nalalabo ang liwanag sa mga mata nito. Kung may gagawin man siya, kailangan na agad. Mabilis na hinubad ni Rudy ang punit niyang panyo na nakatali sa kanyang baywang. Pinunit niya ito sa gitna at dahan-dahang idiniin sa sugat ng engkanto. Bahagyang napangiwi ang nilalang. "Pasensya na," bulong ng bata habang maingat na tinatali ang pansamantalang benda. Ilang sandali ang lumipas. Unti-unting bumagal ang pag-agos ng dugo. Napabuntong hininga si Rudy, ngunit alam niyang hindi yon sapat. "Hindi ka pwedeng manatili dito," sabi niya habang palingalinga sa paligid. "Kapag may nakakita sa'yo." Hindi na niya tinapos ang pangungusap. Alam ng lahat sa Barrio Delfino kung ano ang ginagawa ng mga tao sa mga nilalang na hindi nila nauunawaan. Dahan-dahang dumilat muli ang engkanto. Mas malinaw na ngayon ang titig nito, bagaman halatang nanghihina pa rin. "Bata," mahina nitong sabi, "bakit mo ako tinutulungan?" Natigilan si Rudy. Hindi niya agad nasagot ang tanong. Sa totoo lang, hindi rin niya alam. Saglit siyang yumuko bago marahang sumagot. "Kasi nasasaktan ka." Simple. Diretso. Walang halong pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon, may kakaibang emosyon na dumaan sa mukha ng engkanto, tila gulat. At kung pagmamasdan ng mabuti, may bahid ng pagkalambot. Tahimik ang paligid ng ilang sandali. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. "Hindi ako ligtas dito. May humahabol sa akin." Biglang kumabog ang dibdib ni Rudy. "Sino?" Saglit na nagatubili ang engkanto bago sumagot. "Mga tao, at hindi lang basta tao." Lalong kumunot ang noo ni Rudy. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, napansin niyang bahagyang nanginginig ang katawan ng engkanto. Nauubos na ang lakas nito. Mabilis siyang nagpasya. "Halika," sabi niya. "Dadaling kita sa kubo ko." Bahagyang nanlaki ang mga mata ng engkanto. "Bata, delikado para sa'yo." "Wala akong ibang kasama," putol ni Rudy. "Ngayon ay mas buo na ang loob at hindi kita pwedeng iwan dito." Hindi na nakapagsalita ang engkanto. Maingat na inalalayan ni Rudy ang balikat nito. Mabigat ang nilalang, ngunit pinilit niyang itayo ito. Paika-ika silang naglakad palayo sa punong balete habang unti-unting nilalamon ng dilim ang gubat. Habang naglalakad, napansin ni Rudy ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Parang may nagmamasid. Minsan ay may maririnig siyang bahagyang kaluskos sa malalayong damuhan. Napahigpit ang hawak niya sa engkanto. "Malayo na ba ang kubo mo?" Mahina nitong tanong. "Kaunti na lang," sagot ni Rudy. Kahit ang totoo'y may kalayuan pa. Ilang sandali pa ang lumipas. Hanggang sa wakas ay sumilip sa pagitan ng mga puno ang maliit na kubo ni Rudy sa gilid ng baryo. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit hindi niya alam. Sa likod ng isang makapal na punong kahoy sa gubat na kanilang pinanggalingan, may pares ng matang mapupula ang dahan-dahang nagmulat at tahimik silang pinagmamasdan. Pagdating nila sa maliit na kubo ni Rudy,
Halos mabuwal ang bata sa pagod. Pawis na pawis siya at hinihingal, ngunit hindi niya binitiwan ang engkantong kanyang inalalayan. "Dito ka muna," sabi niya habang marahang pinapaupo ang nilalang sa lumang papag na yari sa kawayan. Tahimik ang loob ng kubo. Isang lampara lamang ang nagbibigay liwanag, at ang anino ng dalawa ay gumagalaw sa dingding na tila may sariling buhay. Maingat na isinara ni Rudy ang pinto at sinipat ang sugat ng engkanto. Bagamat huminto na ang pagdurugo, halata pa rin ang panghihina nito. "Hintayin mo ako," sabi ni Rudy. "May alam akong dahon para sa sugat." Mabilis siyang lumabas ng kubo at nagtungo sa likod bahay kung saan may ilang halamang gamot na itinuro sa kanya noon ng kanyang ina. Kahit matagal na itong wala, sariwa pa rin sa alaala ni Rudy ang mga itinuro nito, lalo na kapag may sugat o lagnat. Pumitas siya ng ilang dahon ng bayabas at lagundi sa kadali-daling bumalik sa loob. Tahimik siyang nagtrabaho. Dinurog ang mga dahon gamit ang maliit na bato, hinaluan ng kaunting malinis na tubig at maingat na ipinahid sa sugat ng engkanto. Bahagyang napapikit ang nilalang. "Masakit ba?" tanong ni Rudy. "Hindi. Nakagiginhawa," mahina nitong tugon. Ilang sandali silang kapwa na tahimik. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng pagkakataon si Rudy na mapagmasdan ng mabuti ang kanyang panauhin. Hindi ito katulad ng mga kwentong narinig niya sa baryo. Walang sungay, walang pangil. Sa halip, ang mukha nito ay payapa at marangal, bagamat namumutla dahil sa sugat. Ang mga mata nitong Esmeralda ay may lalim na tila nagtatago ng maraming lihim. "Anong pangalan mo?" tanong ni Rudy. Saglit na tumingin sa kanya ang engkanto bago sumagot. "Ako si Lyrian." Maingat na inulit ni Rudy ang pangalan. "Lyrian," tumango ang engkanto. "Salamat sa pagtulong mo, Rudy," sabi nito. Tila alam na ang pangalan ng bata. Bahagyang nanlaki ang mata ni Rudy. "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" May bahagyang ngiti sa labi ni Lyrian. "Ramdam ng aming lahi ang pangalan ng pusong tumulong sa amin." Hindi na nakaimik si Rudy. May kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, may narinig silang kaluskos sa labas ng kubo. Pareho silang napalingon sa pinto. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rudy. May tao ba?" bulong niya. Hindi agad sumagot si Lyrian. Sa halip, dahan-dahan nitong itinaas ang ulo, tila nakikinig sa hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina ngunit malinaw itong nagsalita. "Hindi tao." Nanlamig ang batok ni Rudy. Tahimik ang gabi sa labas. Ngunit ngayon ay may kung anong mabigat sa hangin. May marahang yabag. Paikot sa kubo. 1 beses. 2 beses. 3 beses. Parang may umiikot sa kanila sa dilim. Napahigpit ang hawak ni Rudy sa gilid ng papag. "Lyrian." Nanginginig niyang bulong. "Sila ba ang humahabol sa'yo?" Hindi agad sumagot ang engkanto. Unti-unti nitong itinuon ang mga matang kumikislap sa pinto ng kubo. At sa mabigat na tinig, sinabi nito, "Dumating na sila." Sa mismong sandaling iyon, may marahang kumatok. 3 beses. Mabagal, mabigat, at hindi kailanman normal ang tunog. Napatigil ang paghinga ni Rudy. Ang 3 katok sa pinto ay umalingaw-ngaw sa maliit na kubo na parabang may kasamang malamig na hangin. Hindi iyon katulad ng karaniwang pagkatok ng mga taga-baryo. Masyadong mabagal, masyadong mabigat. Parang may sinasadyang takutin ang nasa loob. Napatingin si Rudy kay Lyrian. Ang engkanto ay nakatitig sa pinto. Naniningkit ang mga matang Esmeralda. Bagamat sugatan, may kakaibang tensyon sa kanyang katawan. "Rudy," mahina ngunit maring sabi ni Lyrian, "huwag mong bubuksan." Napalunok ang bata. Ngunit muling, tok, tok,
Mas mabagal, mas madiin. Parang alam ng nasa labas na naririnig sila. Naramdaman ni Rudy ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Hindi siya sanay sa ganitong takot, ngunit malinaw sa kanya na may kakaibang nangyayari. Sino yan? Lakas loob niyang tanong, kahit halos pabulong. Walang sumagot. Sa halip, may narinig silang marahang pagkaladkad ng paa sa labas ng kubo. Paikot sa dingding na kawayan. Parang may umiikot sa kanila. Mahigpit na napahawak si Rudy sa hawakan ng kanyang lumang itak na nakasabit malapit sa pinto. Hindi iyon matalim at hindi rin siya sanay gumamit noon laban sa kung anuman ang nasa labas. Ngunit iyon lang ang meron siya. Sa likod niya, bahagyang gumalaw si Lyrian. Hindi sila basta makakapasok, mahina nitong sabi, hanggat hindi mo sila inaanyayahan. Napakunot ang noo ni Rudy. Ano sila? Sandaling natahimik ang engkanto bago sumagot. Mga tagasunod ng mga ngaso. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Bago pa makapagtanong si Rudy, may biglang dumaan na anino sa siwang ng bintana. Mabilis. Mahaba. Hindi hugis tao. Napasinghap ang bata at napaatras ng isang hakbang. Sa labas, may narinig silang mahinang halakhak, paos at tuyong parang nagmumula sa lalamunan na matagal nang hindi nakatikim ng tubig. Unti-unting namutla ang mukha ni Rudy. Lyrian! Tahimik na itinaas ng engkanto ang kanyang kamay. Kahit mahina, may bahagyang liwanag na namuo sa kanyang palad. Malamlam, ngunit buhay. Lumayo ka sa pinto. Utos nito. Agad sumunod si Rudy. Halos kasunod noon, may biglang kumalabog sa dingding ng kubo. Isang malakas na dagok. Umuga ang kawayan. Sinundan pa ito ng isa. At isa pa. Para bang may nagtatangkang piliting pasukin ang kubo kahit wala pahintulot. Napapikit si Rudy sa takot. Ngunit nanatili si Lyrian. Nakaupo, sugatan, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa kakaibang kapangyarihan. Dahan-dahan ito nagsalita, tila hindi sa kanila kundi sa kung sino mang nasa labas. Umalis kayo habang kaya pa ninyo. Biglang tumahimik ang labas. Walang yabag. Walang kaluskos, walang halakhak. Ilang sandaling walang gumalaw, hanggang sa may mabilis na aninong dumaan sa bintana, papalayo. Isaya, 2, 3, at unti-unting bumalik ang katahimikan ng gabi. Matagal bago muling nakahinga ng maluwag si Rudy. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, nanginginig pa rin ang kamay. Umalis na ba sila? Mahina niyang tanong. Saglit na nakinig si Lyrian sa hangin. Pagkatapos ay tumango. Sa ngayon. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Unti-unting ibinaba ng engkanto ang kamay nito at sa unang pagkakataon ay nakita ni Rudy ang tunay na pag-aalala sa mukha nito. Rudy, nahanap na nila ako. Muling bumigat ang dibdib ng bata. At alam niyang mula sa gabing iyon, hindi na muling magiging payapa ang kanyang buhay sa Barrio Delfino. Matagal na walang nagsalita sa loob ng kubo. Tanging ang mahinang paggalaw ng apoy sa lampara at ang mabigat na paghinga ni Rudy ang maririnig. Hindi pa rin tuluyang nawawala ang lamig sa kanyang dibdib. Sa wakas, naglakas loob siyang magsalita. Lyrian, sino ang mga ngaso? Bahagyang pumikit ang engkanto, tila nagtitipon ng lakas bago sumagot. Nang muli itong dumilat, mas malinaw na ang lungkot sa mga matang Esmeralda. Isa siyang tao, ngunit hindi na lubos na tao. Napakunot ang noo ni Rudy. Hindi niya agad naunawaan. Tahimik na nagpatuloy si Lyrian. Matagal na panahon na ang nakalipas, may isang lalaki na nahumaling sa kapangyarihan ng aming lahi. Isa siyang manghuhuli ng mga nilalang sa gubat, mga engkanto, duwende at iba pang bantay ng kalikasan. Bahagyang napaatras si Rudy.
Hinuhuli niya kayo? Tumango si Lirian. Hindi lang hinuhuli, ginagamit. Biglang nanikip ang dibdib ng bata. Dahan-dahang ipinaliwanag ng engkanto ang katotohanan. Ang mga ngaso raw ay gumagamit ng mga mahiwagang nilalang upang makuha ang kanilang lakas. Kinukulong ang mga ito, pinahihirapan, at kinukuha ang kakayahan ng bawat isa upang mapahaba ang kanyang buhay at mapalakas ang kanyang kapangyarihan. At ikaw? Mahina ang tanong ni Rudy. Hinahabol ka niya? Saglit na yumuko si Lirian. Ako ang huli niyang pakay. Nanlamig ang pakiramdam ng bata. Bakit ikaw? Bahagyang nag-alinlangan ang engkanto bago sumagot. Dahil ako ang tagapangalaga ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Napakunot ang noo ni Rudy. Ano yon? Hindi agad sumagot si Lirian. Sa halip, dahan-dahan itong inilapit ang kamay sa kanyang dibdib. Sandaling may kumislap na liwanag sa ilalim ng kanyang balat. Mahina ngunit malinaw. Nanlaki ang mga mata ni Rudy. May kung anong nagniningning sa loob ng katawan ng engkanto. Ang binhi ng liwanag, mahina nitong sabi. Isang kapangyarihang kayang magpagaling o sumira. Napasinghap si Rudy. Kahit bata pa siya, ramdam niyang hindi pangkaraniwan ang bagay na yon. Gusto niya yan? Tanong niya. Tumango si Lirian. Kapag napunta iyon sa maling kamay, maraming lugar ang maaaring magdilim. Tahimik na napayuko si Rudy. Unti-unting pumapasok sa isip niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang pala ito tungkol sa pagtulong sa sugatang nilalang. May mas malaki pang panganib na nakataya. Ilang sandali pa ang lumipas bago muling nagsalita si Rudy. Lirian, Kung hinahabol ka nila, bakit dito ka napunta sa Barrio Delfino? Sa unang pagkakataon, bahagyang lumambot ang muka ng engkanto. Tumatakas ako, at ang gubat na ito ang huling ligtas na lugar na alam ko. Napatingin si Rudy sa sahig. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na iyon ganap na totoo. Nakita na sila. Nahanap na si Lirian. At ngayon, kasama na siya sa gulong iyon. Dahan-dahang tumayo si Rudy at lumapit sa maliit na bintana. Sumilip siya sa madilim na labas ng baryo. Tahimik. Ngunit hindi na payapa. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan siyang nagsalita. Hindi kita pababayaan. Napatingin sa kanya si Lirian. May malinaw na determinasyon sa mukha ng batang kanina lang ay takot na takot. Ikaw ang unang humingi ng tulong sa akin, dugtong ni Rudy. At hindi ako marunong tumalikod. Saglit na natahimik ang engkanto. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti ito ng totoo. Ngunit sa labas ng kubo, sa kailaliman ng dilim, may isang pares ng matang nag-aapoy ang dahan-dahang nagmulat at ang mga ngaso ay papalapit na. Hindi naging mahimbing ang gabi para kay Rudy. Kahit nakahiga na siya sa sahig ng kanyang kubo, nanatiling bukas ang kanyang mga mata. Bawat kaluskos ng dahon sa labas ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi na iyon ang tahimik na baryong nakasanayan niya. May nagbago. Sa papag, nakahiga si Lirian habang patuloy na nagpapagaling ang sugat nito. Mas maayos na ang paghinga ng engkanto, ngunit halatang hindi pa ito ganap na malakas. Lumipas ang ilang oras bago tuluyang pumikit sa pagod si Rudy. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pahinga. Madaling araw nang bigla siyang magising. May kakaibang pakiramdam sa hangin. Parang mabigat. Parang may paparating. Dahan-dahang bumangon si Rudy at umupo. Tahimik ang kubo, ngunit napansin niyang gising na si Lirian at nakatitig sa bintana. Nanikip ang dibdib ng bata. Lirian? Mahina niyang tawag. Hindi agad sumagot ang engkanto. Ilang sandali pa bago ito nagsalita. Mas lumapit na siya. Nanlamig ang batok ni Rudy. Sino? Yung mga ngaso?
tumango si Lirian. Ramdam ko ang kanyang presensya. Hindi na siya malayo sa baryo. Napahigpit ang kamao ni Rudy. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na pangamba. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa buong baryo Delfino. Kung totoo ang sinabi ni Lirian, maaaring madamay ang lahat. Anong gagawin natin? Tanong ng bata. Tahimik na nag-isip ang engkanto. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umupo, kahit halatang masakit pa ang katawan. Hindi ako pwedeng manatili rito ng matagal, sabi nito. Kapag mas tumagal ako sa baryo, mas lalo niya tayong matutunton. Napayuko si Rudy. Ayaw niyang aminin, pero tama si Lirian. Kung may humahabol na ganito kalakas, hindi ligtas ang maliit niyang kubo. May alam akong lugar sa gubat, mahina niyang sabi pagkatapos ng ilang sandali. May lumang kuweba malapit sa ilog. Doon ako minsang nagtatago kapag may bagyo. Napatingin sa kanya si Lirian. Ligtas ba roon? Hindi madalas puntahan ng tao, sagot ni Rudy, at maraming puno sa paligid. Sandaling nag-isip ang engkanto bago tumango. Makakatulong iyon. Ngunit bago pa sila makapagplano ng buo, may malayong tunog na umalingaw-ngaw sa hangin. Isang mahinang ngunit malinaw na tunog ng sungay. Pareho silang napatigil. Hindi iyon karaniwang tunog sa baryo. Mabagal, malalim, at tila may dalang babala. Unti-unting namutla ang mukha ni Lirian. Hindi maaari. Nanlaki ang mga mata ni Rudy. Ano yon? Mahina ngunit mabigat ang tinig ng engkanto nang sumagot ito. Iyon ang tawag ng mga ngaso. Parang biglang bumigat ang buong paligid. Sa malayo, muling umalingaw-ngaw ang tunog ng sungay. Ngayon ay mas malinaw, mas malapit. Napahigpit ang hawak ni Rudy sa gilid ng kanyang kamiseta. Lirian, unti-unting tumingin sa kanya ang engkanto. Sa unang pagkakataon, nakita ng bata ang bakas ng tunay na pag-aalala sa mukha nito. Rudy, mariin nitong sabi, kailangan na nating umalis bago sumikat ang araw. Sa labas ng kubo, ang hangin sa Barrio Delfino ay nagsimulang kumilos na parang may paparating na unos. At sa kailaliman ng gubat, may isang mga ngaso na papalapit. Hindi na nag-aksaya ng oras si Rudy. Sa sandaling marinig nila ang ikalawang pag-alingaw-ngaw ng sungay, mabilis siyang kumilos sa loob ng kubo. Isinilid niya sa lumang bayong ang kaunting bigas, isang pirasong tuyo, ang kanyang panyo, at ang maliit na bote ng tubig na lagi niyang dala kapag pumapasok sa gubat. Simple lang ang kanyang mga pag-aari. Ngunit sa gabing iyon, pakiramdam niya ay iiwan niya ang buong buhay na nakasanayan. Kayang-kaya mo bang maglakad? Tanong niya kay Lirian. Dahan-dahang tumayo ang engkanto. Bagamat halatang may kirot pa sa galaw nito, mas matatag na ang tindig kaysa kanina. Mas mabuti na ako kaysa kahapon, sagot nito. Kaya ko pa. Tumango si Rudy, bagaman bakas pa rin ang pag-aalala sa kanyang mukha. Lumapit siya sa pinto at bahagyang sumilip sa labas. Madilim pa ang kalangitan, ngunit ang silangan ay nagsisimula ng mamutla, palatandaan na malapit ng magbukang liwayway. Kailangan nilang mauna. Halika! Mahina niyang sabi. Tahimik silang lumabas ng kubo. Agad silang sinalubong ng malamig na hangin ng madaling araw. Ang buong Barrio Delfino ay mahimbing pang natutulog. Walang kamalay-malay sa panganib na unti-unting lumalapit. Mabilis ngunit maingat ang mga hakbang ni Rudy habang inaakay si Lirian patungo sa likod na bahagi ng baryo kung saan nagsisimula ang masukal na gubat. Habang naglalakad sila, paminsan-minsan ay napapalingon ang bata. Parang may sumusunod. Parang may matang nakamasid sa bawat galaw nila. Malayo pa ba ang kuweba? Tanong ni Lirian, bahagyang hinihingal. Konti na lang, sagot ni Rudy, bagaman ramdam niyang mas mabigat ang bawat hakbang ngayon. Pagpasok nila sa gubat, lalong kumapal ang katahimikan. Walang huni ng ibon.
Walang galaw ng maliliit na hayop. Parang may kung anong puwersang nagtaboy sa lahat ng buhay palayo sa lugar. Napahigpit ang hawak ni Rudy sa kamay ng engkanto. Bigla, may malutong na tunog ng nabaling sanga sa likod nila. Pareho silang napahinto. Dahan-dahang napalingon si Rudy. Wala siyang makita sa pagitan ng mga puno. Ngunit malinaw ang pakiramdam. May kasama sila sa gubat. "Rudy!" bulong ni Lirian. Alam na agad ng bata ang ibig nitong sabihin. Muli silang naglakad. Ngayon ay mas mabilis. Mas nagmamadali. Hanggang sa wakas, sumilip sa pagitan ng mga punong kahoy ang bunganga ng maliit na kuweba na tinutukoy ni Rudy. "Doon!" mahina ngunit sabik niyang sabi. Halos patakbo silang lumapit. Pagpasok nila sa loob, agad na lumamig ang hangin. Tahimik at makipot ang kuweba, ngunit sapat upang maitago sila sa mata ng sinumang nasa labas. Maingat na pinaupo ni Rudy si Lirian sa isang patag na bato. "Magpahinga ka muna," sabi niya habang hinihingal. Ngunit bago pa man siya tuluyang makaupo, may marahang yabag na umalingaw-ngaw sa labas ng kuweba. Isang hakbang. Kasunod ang isa pa. Mabagal. Sigurado. Parang alam na alam kung saan sila nagtago. Unti-unting nanlamig ang dugo ni Rudy. Sa bungad ng kuweba, may mahabang aninong dahan-dahang gumapang papasok kasabay ng unang sinag ng papasikat na araw. At isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa dilim. "Matagal kitang hinanap, tagapangalaga." Napatitig si Rudy sa bungad at doon niya unang nasilayan ang mga ngaso. Napatigil ang mundo ni Rudy. Sa bungad ng kuweba, unti-unting luminaw ang anyo ng lalaking nakatayo sa pagitan ng liwanag at dilim. Matangkad ito, balot ng maitim na kasuotan na tila hinabi sa anino. Sa likod nito ay nakasabit ang isang mahabang sibat na may kakaibang ukit. Ngunit ang pinaka nakakatakot, ang mga mata nito, maputla, malamig, at tila walang kahit katiting na awa. Hindi na kailangang magpakilala ng lalaki. Ramdam agad ni Rudy. Ito ang mga ngaso. "Lirian," malamig na sabi ng lalaki. "Natagpuan din kita." Bahagyang gumalaw si Lirian sa likod ni Rudy. Kahit sugatan, pilit nitong itinuwid ang sarili. "Umalis ka, Vargan," mariin nitong tugon. "Hindi mo makukuha ang hinahanap mo." Nanikip ang dibdib ni Rudy sa narinig na pangalan. Vargan. Marahang ngumiti ang mga ngaso. Isang ngiting walang init. "Ganyan ka pa rin," sabi nito. Matapang, kahit paubos na ang lakas. Napahigpit ang kamao ni Rudy. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin, pero isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi niya hahayaang basta kunin si Lirian. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, bahagyang hinaharangan ng engkanto. "Hindi ka pwedeng lumapit," nanginginig ngunit matapang niyang sabi. Saglit na natahimik si Vargan. Pagkatapos, mahina itong natawa. "Isang bata?" Malamig nitong wika. "Ito ang ipinagkakatiwala mo sa sarili mo? Tagapangalaga?" Namula ang tenga ni Rudy, pero hindi siya umatras. "Umalis ka na," ulit niya. "Ngayon ay mas buo ang loob. Wala kang makukuha dito." Sa unang pagkakataon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Vargan. Hindi galit, kundi interes. "Matapang," bulong nito. Pero hindi sapat ang tapang. Bigla itong kumilos. Mabilis. Halos hindi nakita ni Rudy ang galaw. Isang malakas na hangin ang dumaan sa kuweba at napaatras ang bata ng 2 hakbang. Napahawak siya sa lupa upang hindi tuluyang matumba. "Rudy!" sigaw ni Lirian. Ngunit bago pa makalapit ang mga ngaso, biglang kumislap ang dibdib ni Lirian.
Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa katawan ng engkanto. Napahinto si Vargan. Naningkit ang mga mata nito. Ang binhi ng liwanag, mahina nitong sabi. Humihingal si Lyrian habang ang mahinang ningning ay patuloy na pumapalibot sa kanya. Hindi ito sapat upang umatake, ngunit malinaw na sapat upang hadlangan ang mga ngaso sa sandaling iyon. Umalis ka, pilit na sabi ng engkanto. Ngunit ngumiti lamang si Vargan. Isang malamig, tiyak na ngiti. Hindi pa ngayon, sabi nito. Dahan-dahan itong umatras patungo sa bungad ng kuweba. Bago tuluyang maglaho sa liwanag ng umaga, muli nitong itinuon ang tingin kay Rudy. At ikaw, bata, babalikan kita. Pagkatapos ay nawala ito sa pagitan ng mga puno. Muling bumagsak ang katahimikan sa kuweba. Napasinghap si Rudy at agad lumapit kay Lyrian. Lyrian, ayos ka lang ba? Ngunit nang makita niya ang engkanto, nanlaki ang kanyang mga mata. Mas maputla ito kaysa kanina. At ang liwanag sa dibdib nito ay unti-unting kumukupas. Agad na lumuhod si Rudy sa tabi ni Lyrian. Lyrian! Lyrian! Nanginginig niyang tawag. Halos hindi na makapagsalita ang engkanto. Mabagal ang paghinga nito at ang dating malinaw na liwanag sa dibdib ay kumukupas na parang ilaw na nauubusan ng langis. Nanikip ang dibdib ni Rudy. Anong nangyayari sa'yo? Halos pabulong niyang tanong. Marahang dumilat si Lyrian. Ang mga matang esmeralda nito ay may bakas ng pagod. Ginamit ko ang natitirang lakas ko. Mahina nitong sagot. Biglang nakaramdam ng matinding kaba ang bata. Ibig mong sabihin, dahil doon kay Vargan, bahagyang tumango ang engkanto. Hindi pa ako ganap na magaling, pero kinailangan kong pigilan siya. Napayo ko si Rudy, mariing kumuyom ang kamao. Kung hindi dahil sa kanya, kung hindi niya dinala si Lyrian sa baryo. Ngunit agad niyang inalis ang isip na iyon. Hindi ito ang oras para sa pagsisisi. Mabilis siyang tumayo at naghahanap sa loob ng kuweba. May maliit na batis na tumutulo sa isang sulok. Naalala niyang minsan na siyang uminom doon kapag nagtatago siya rito. Agad siyang kumuha ng tubig sa maliit niyang bote at bumalik kay Lyrian. Uminom ka muna, sabi niya. Maingat niyang inalalayan ang ulo ng engkanto habang pinaiinom ito. Bahagyang gumaan ang paghinga ni Lyrian, ngunit halata pa ring nanghihina ito. Tahimik ang kuweba sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay mahina muling nagsalita ang engkanto. Rudy, nakinig ka ba sa sinabi ni Vargan? Tumango ang bata. Oo. Babalik siya. Muling bumigat ang dibdib ni Rudy. Alam na niya iyon kahit hindi sabihin. Gaano katagal bago siya bumalik? Tanong niya. Sandaling nag-isip si Lyrian. Hindi ko tiyak. Pero hindi siya maghihintay ng matagal. Napahigpit ang hawak ni Rudy sa bote. Kung ganoon, kailangan nilang kumilos. May paraan ba para lumakas ka agad? Tanong niya. Saglit na natahimik si Lyrian bago dahan-dahang tumingin sa mas malalim na bahagi ng kuweba. May isa pang paraan, mahina nitong sabi. Agad na patingin si Rudy sa direksyong tinutukoy nito. Ano yon? Bahagyang nagalinlangan ang engkanto. Sa kaloob-looban ng gubat, may isang lumang sagradong bukal. Doon muling napapalakas ang aming lahi. Nanlaki ang mga mata ni Rudy. Malayo ba yun? Hindi gaanong malayo, sagot ni Lyrian. Pero hindi nito tinapos ang pangungusap. Kaso ano? Tanong ni Rudy. Dahan-dahang huminga ang engkanto. Binabantayan niyon. Nanlamig ang batok ng bata. Ang sino? Mahina ngunit malinaw ang sagot ni Lyrian. Na mga nilalang na hindi kumikilala ng tao. Saglit na natahimik si Rudy. Alam niyang delikado. Alam niyang maaaring hindi sila basta papasukin. Ngunit nang mapatingin siya sa maputlang mukha ni Lyrian,
Nawala ang pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo. "Pupunta tayo roon," mariin niyang sabi. Napatingin sa kanya ang engkanto, may halong gulat. "Rudy, hindi yun biro." "Hindi kita pababayaan," putol ng bata. Tahimik na nagkatitigan ang dalawa. Sa labas ng kuweba, unti-unti nang sumisikat ang araw sa ibabaw ng Barrio Delfino. Ngunit sa kabila ng liwanag, mas madilim na pagsubok ang naghihintay sa kanila sa pusod ng gubat. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Matapos makapagpahinga ng bahagya si Lirian, maingat siyang inalalayan ni Rudy palabas ng kuweba. Mataas na ang araw, ngunit ang loob ng gubat ay nananatiling malamig at madilim. Tila ayaw pasukin ng liwanag. Habang naglalakad sila, ramdam ni Rudy ang kakaibang bigat sa paligid. Hindi ito ang karaniwang gubat na pinupuntahan niya noon. Mas tahimik, mas mapagmatiyag. Parang bawat punong madaanan nila ay may matang nakamasid. "Malapit na ba tayo?" tanong ni Rudy matapos ang ilang sandaling paglalakad. "Kaunti na lang," sagot ni Lirian, bagamat halatang pinipilit lamang nito ang sarili na manatiling matatag. Nagpatuloy sila sa makitid na landas hanggang sa unti-unting nagbago ang anyo ng paligid. Ang mga punong kahoy ay naging mas matatangkad at mas makakapal ang mga ugat. May mga lumang batong nakabaon sa lupa na may kakaibang ukit. Mga simbolong hindi maintindihan ni Rudy, ngunit tila may dalang sinaunang kapangyarihan. Unti-unting bumagal ang hakbang ni Lirian. "Rudy," mahina nitong sabi. Huminto ang bata. Sa unahan nila, sa gitna ng isang maliit na liwasan sa gubat, sumilip ang isang malinaw na bukal ng tubig. Tahimik, payapa, at bahagyang kumikislap kahit hindi direktang tinatamaan ng araw. Ngunit agad ding napansin ni Rudy, hindi sila nag-iisa. Sa paligid ng bukal, may 3 aninong nakatayo sa pagitan ng mga puno. Unti-unting luminaw ang kanilang anyo. Mga nilalang na maliit ngunit matitipuno ang katawan, kulay lupa ang balat, at ang mga mata ay kumikislap na parang mga alitap-tap sa dilim. Mga bantay. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Rudy. Naalala niya ang babala ni Lirian. Hindi sila basta kikilalanin. Isa sa mga nilalang ang humakbang pasulong. Ang boses nito ay paos ngunit malinaw. Bakit may taong tumuntong sa sagradong bukal? Napahigpit ang hawak ni Rudy sa bayong, ngunit hindi siya umatras. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. "Hindi kami naparito para manggulo," matapang niyang sabi. "Kailangan lang namin ng tulong." Naningkit ang mga mata ng bantay. Ang mga tao ay laging may hinihingi. Tahimik ang buong liwasan. Ramdam ni Rudy ang tensyon sa hangin. Ngunit hindi siya natinag. Itinuro niya si Lirian sa likuran niya. "Sugatan siya," sabi niya. "At kung hindi siya lalakas, may masamang mangyayari sa gubat na ito." Sandaling natahimik ang mga bantay. Unti-unting lumapit ang isa pa, mas matangkad sa kanila. Tinitigan nito si Lirian ng matagal. Pagkatapos, bahagyang nagbago ang ekspresyon nito. Tagapangalaga. Mahina nitong bulong. Nagkatinginan ng 3 bantay. Muling bumaling ang pinuno kay Rudy. "Matapang kang bata," sabi nito. Pero ang tulong ng bukal ay may kapalit. Nanikip ang dibdib ni Rudy. "Ano ang kapalit?" Tahimik na tumingin ang bantay sa malinaw na tubig ng bukal bago muling nagsalita. "Kapag pinahintulutan naming gumaling ang engkanto," dahan-dahan itong itinuon ng kumikislap na mata kay Rudy. "Ikaw ang mananatili rito bilang panata." Parang tumigil ang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Rudy. Sa likod niya, biglang napalingon si Lirian. At sa gitna ng sagradong gubat, isang mabigat na pasya ang kailangang gawin ng batang ulila. Parang nawala ang hangin sa dibdib ni Rudy. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng sagradong bukal,
habang ang mga salita ng bantay ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isip. Ikaw ang mananatili rito bilang panata. Hindi siya agad nakapagsalita. Sa likod niya, pilit na tumayo si Lyrian kahit halatang nanghihina pa rin. Hindi maaari, marin nitong sabi. Hindi siya kabahagi ng aming mundo. Ngunit nanatiling kalmado ang pinunong bantay. Ang batas ng bukal ay matagal nang nakaukit, tugon nito. Ang lakas na ibinibigay ay kailangang tumbasan ng panata. Nanikip ang dibdib ni Rudy. Ngayon lamang niya lubos na naunawaan ang bigat ng kanilang pinasok. Tahimik ang buong liwasan. Ang hangin ay tila huminto sa paggalaw habang hinihintay ang kanyang sagot. Dahan-dahang yumuko ang bata. Nag-isip. Naalala niya ang kanyang maliit na kubo. Ang lamparang siya lang ang nagsisindi. Ang mga umagang mag-isa siyang namumulot ng kahoy. Ang mga gabing wala siyang kausap. Wala naman talagang naghihintay sa kanya. Unti-unti niyang itinaas ang ulo. At sa unang pagkakataon mula nang makarating sila roon, buo ang kanyang tinig. Kung iyon ang kapalit, napasinghap si Lyrian. Rudy, huwag. Ngunit hindi na siya pinatapos ng bata. Tatanggapin ko. Biglang tumahimik ang buong paligid. Maging ang mga bantay ay tila sandaling natigilan. Mabilis na umiling si Lyrian at pilit na lumapit. Hindi mo kailangang gawin ito. Marin nitong sabi, may bakas ng emosyon sa boses. May ibang paraan? Wala. Mahinahong sagot ni Rudy. Nagkatitigan ng dalawa. Sa mga mata ng bata, walang bakas ng pag-aalinlangan. Kailangan mong gumaling, dugtong niya. Kung hindi, babalik si Vargan. Napapikit si Lyrian. Sa unang pagkakataon, may bahagyang kirot sa mukha ng engkanto. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa pasyang ginagawa ng batang nasa harap niya. Ilang sandali pa ang lumipas bago muling nagsalita ang pinunong bantay. Batang tao, sabi nito, mas mahinahon na ngayon ang tinig. Kapag tinanggap mo ang panata, hindi ka basta makakaalis sa sagradong lupang ito. Huminga ng malalim si Rudy. Alam ko, maaaring magbago ang iyong buhay magpakailanman. Handa ako. Muling nagkatinginan ang tatlong bantay. Pagkatapos ay sabay-sabay silang tumango. Kung gayon, tanggap namin ang iyong panata. Unti-unting kumislap ang tubig sa bukal. Lumakas ang liwanag. Mas maliwanag kaysa kanina. Mas buhay. Dalhin ang tagapangalaga sa tubig, utos ng pinuno. Dahan-dahang inalalayan ni Rudy si Lyrian patungo sa gilid ng bukal. Bago tuluyang lumapit, hinawakan ng engkanto ang braso ng bata. Mahigpit. May damdamin. Rudy, mahina nitong sabi. Ngunit ngumiti lamang ang ulilang bata. Payak, ngunit buo. Ayos lang ako, bulong niya. Sa sandaling iyon, unti-unting lumubog ang mga paa ni Lyrian sa kumikislap na tubig ng sagradong bukal. At nagsimulang magningning ang buong liwasan. Habang sa gilid, tahimik na naghihintay ang batang nag-alay ng sarili. Unti-unting binalot ng liwanag ang buong sagradong bukal. Habang nakalubog sa malinaw na tubig si Lyrian, ang dati nitong maputlang balat ay nagsimulang magningning. Ang sugat sa tagiliran nito ay dahan-dahang nagsara, tila hinahaplos ng hindi nakikitang kamay. Tahimik na nakatayo si Rudy sa gilid. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nagsasalita. Tanging ang banayad na paghinga lamang niya ang maririnig habang pinagmamasdan ang pagbabagong nagaganap sa harap niya. Sa paligid, ang tatlong bantay ay nakapwesto sa magkakaibang direksyon. Tila binabantayan ang ritual. Ilang sandali pa. Mas luminaw ang liwanag mula sa dibdib ni Lyrian. Mas matatag, mas buhay, hanggang sa tuluyan nitong idilat ang mga mata. Ang esmeraldang kulay ay mas maliwanag ngayon kaysa dati. Ganap na gumaling.
Tahimik na napabuntong hininga si Rudy. Ngunit kasabay ng ginhawa ay ang mabigat na alaala ng kanyang sinumpaan. Hindi na siya basta makakaalis. Dahan-dahang umahon si Lirian mula sa bukal. Ang dating panghihina ay napalitan ng marangal at matatag na tindig. Ngunit ang unang ginawa nito ay tumingin kay Rudy. At unang pagkakataon, malinaw ang emosyon sa mukha ng engkanto. "Ginawa mo ito para sa akin," mahina nitong sabi. Bahagyang napakamot sa ulo si Rudy, pilit na ngumiti. "Basta gumaling ka, ayos na yon." Ngunit hindi ngumiti si Lirian. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. "Hindi mo lubos na nauunawaan ang iyong isinugal," sabi nito. Mas mabigat ang tinig ngayon. Tahimik lang si Rudy. Alam niya, pero tinanggap na niya. Bago pa siya makapagsalita, biglang kumibot ang isa sa mga bantay. Mabilis itong napalingon sa gawing gubat. Sumunod ang dalawa pa. Nanikip ang hangin sa liwasan. "May paparating," maring sabi ng pinunong bantay. Agad na kumabog ang dibdib ni Rudy. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino. Parang sinang-ayunan ng hangin ang kanyang hinala. Mula sa malayo, muling umalingaw-ngaw ang malamig na tunog ng sungay. Mas malakas, mas malapit. Naningkit ang mga mata ni Lirian. "Vargan!" Ang liwanag ng bukal ay nagsimulang kumislot, tila tumutugon sa nalalapit na panganib. Mahigpit na napakuyom si Rudy. Hindi pa man siya nakakaalis sa panata. Dumating na ang susunod na pagsubok. Sa gilid ng sagradong gubat, ang mga anino ay nagsimulang gumalaw. At ang mga ngaso ay dumating na. Umalingaw-ngaw sa buong gubat ang mabigat na tunog ng sungay. Isang beses, dalawa, tatlo. Parang mismong kalikasan ang napaatras sa lakas ng presensyang papalapit. Napatayo ng tuwid ang tatlong bantay sa paligid ng sagradong bukal. Ang kanilang mga matang kumikislap ay sabay-sabay na nakatuon sa makapal na bahagi ng kagubatan sa hilaga. Nanikip ang dibdib ni Rudy. Alam na niya. Dumating na nga si Vargan. Unti-unting gumalaw ang mga dahon sa pagitan ng mga puno. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa mabibigat na hakbang na papalapit. At pagkatapos, lumabas siya. Si Vargan. Mas malinaw ngayon ang anyo ng mga ngaso sa liwanag ng umaga. Ang kanyang maitim na balabal ay tila sumisip-sip ng liwanag sa paligid. Ang sibat sa kanyang likod ay may mahinang pulang kislap, parang may sariling buhay. Ngunit ang kanyang mga mata, diretsong nakatuon kay Lirian. At sa wakas, malamig niyang sabi, "Natagpuan ko rin ang bukal." Agad na humakbang pasulong ang pinunong bantay. "Hindi ka maaaring tumuntong sa sagradong lupang ito, mga ngaso." Bahagyang tumagilid ang ulo ni Vargan. "At sino ang pipigil sa akin?" tanong nito. Kalmado ngunit may nakatagong banta. Biglang nagningning ang mga ukit sa lupa sa paligid ng bukal. Isang bilog ng sinaunang kapangyarihan ang nabuo. Mahigpit na napalunok si Rudy. Ramdam niya ang panginginig ng hangin. Ngunit hindi umurong si Vargan. Sa halip, marahan siyang ngumiti. "Akala ninyo, hindi ko ito napaghandaan?" Bigla niyang itinaas ang kamay. Sa isang iglap, may tatlong aninong sumulpot sa likod niya. Mga nilalang na hugis tao, ngunit baluktot ang galaw, may mapupulang matang nagliliyab sa gutom. Nanlamig ang batok ni Rudy. "Mga tagasunod, harangin ninyo sila," utos ni Vargan. Sa isang kisap mata, sumugod ang mga anino patungo sa mga bantay. Sumabog ang liwanag at dilim sa gitna ng liwasan. Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Umalingaw-ngaw ang gubat sa lakas ng sagupaan. Napaatras si Rudy at muntik ng matumba. Ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng balanse, may kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Lirian.
Ganap na nagliliyab ang kanyang anyo ngayon, mas maliwanag kaysa dati. "Rudy," mariin nitong sabi, "manatili ka sa likod ko." Ngunit bago pa sila makakilos, biglang nawala si Vargan sa kinatatayuan nito. Nanlaki ang mga mata ni Rudy. Nasaan siya? Isang malamig na boses ang bumulong sa kanyang likuran. "Hinahanap mo ba ako?" Nanigas ang bata. Dahan-dahan siyang napalingon. At doon, sa likod mismo niya, nakatayo si Vargan. Parang tumigil ang mundo ni Rudy. Sa likod mismo niya ay nakatayo si Vargan. Malapit na malapit. Ramdam ng bata ang malamig na presensya nito na tila sumisipsip ng init sa paligid. Hindi siya agad makagalaw. Hindi siya agad makasigaw. Ang tanging maririnig ay ang malakas na tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang yumuko si Vargan upang pantayan ang kanyang taas. Ang maputla nitong mga mata ay walang anumang emosyon habang tinititigan ng bata. "Matapang ka," malamig nitong sabi. "Pero hanggang saan ang kaya mong isugal?" Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Rudy. Natatakot siya. Oo, pero hindi siya uurong. Bago pa makalapit ang mga ngaso, biglang sumiklab ang liwanag sa pagitan nila. "Lumayo ka sa kanya!" Mabilis na sumingit si Lyrian sa harap ni Rudy. Ang buong katawan ng engkanto ay nagliliyab sa malinaw na liwanag at ang hangin sa paligid ay tila umalon sa lakas ng kapangyarihan nito. Napaatras si Vargan ng kalahating hakbang. Bahagyang. Ngunit napansin iyon ni Rudy. May epekto si Lyrian. Naningkit ang mga mata ng mga ngaso. "Mas malakas ka na ngayon," sabi nito. "Salamat sa bata." Mas lalong humigpit ang panga ni Lyrian. Hindi mo siya mahahawakan. Tahimik ang liwasan sa loob ng isang iglap, bagamat patuloy ang sagupaan ng mga bantay at mga anino sa di kalayuan. Pagkatapos, biglang kumilos si Vargan. Mabilis. Mas mabilis kaysa dati. Isang maitim na alon ang kumawala mula sa kanyang kamay at rumagasa patungo kay Lyrian. Ngunit handa na ang engkanto. Itinaas nito ang kamay. Sumabog ang liwanag. Nagbanggaan ang dalawang puwersa sa gitna ng liwasan. Umalingaw-ngaw ang lupa. Napaatras si Rudy at napaupo sa damuhan. Tinakpan ang mukha sa tindi ng hangin. Nang humupa ang liwanag, parehong nakatayo sina Lyrian at Vargan. Ngunit ngayon, mas seryoso na ang mukha ng mga ngaso. "Hindi ito matatapos ngayon," malamig nitong sabi. Dahan-dahan nitong itinuon ang tingin kay Rudy. "At ikaw, bata, ikaw ang susi." Nanlamig ang dugo ni Rudy. Bago pa siya makapagtanong, biglang umatras si Vargan. Isang hakbang, dalawa, at sa isang kisap mata, nilamon siya ng mga anino ng gubat. Kasabay nito, ang natitirang mga tagasunod ay naglaho na parang usok. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa sagradong bukal. Humihingal si Rudy. Humihingal din si Lyrian, bagamat matatag pa rin ang tindig nito. Maya-maya, dahan-dahang lumapit ang pinunong bantay. "Umalis muna siya," sabi nito. "Pero babalik." Alam yun ni Rudy. Ramdam niya. Dahan-dahang napatingin sa kanya si Lyrian. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, may malinaw na pag-aalala sa boses nito. "Rudy, hindi ka naligtas." Tahimik na napayuko ang bata. Dahil sa puso niya, alam niyang tama ang engkanto. Matagal na walang nagsalita sa sagradong liwasan. Unti-unting humupa ang tensyon sa hangin, ngunit ang bigat ng mga nangyari ay nanatiling nakasabit sa dibdib ni Rudy. Nakaupo pa rin siya sa damuhan, tahimik na nakatitig sa lupa. Hindi naligtas. Paulit-ulit na umuugong sa isip niya ang sinabi ni Lyrian. Dahan-dahan siyang tumayo. Sa paligid, ang tatlong bantay ay nagbalik sa kanilang pwesto, ngunit ngayon
ay mas mapagmatyag ang kanilang mga mata. Ang bukal ay muli ng payapa, subalit ang liwanag nito ay tila mas matalim, parang naghahanda sa paparating na unos. Lumapit si Lyrian kay Rudy. Mas mahinahon na ang anyo nito ngayon, ngunit nananatiling mabigat ang ekspresyon. Rudy, marahan nitong sabi, simula nang tanggapin mo ang panata, nagbago na ang iyong landas. Napayuko ang bata. Dahil ba sa binhi ng liwanag? Tanong niya. Sandaling natahimik si Lyrian bago tumango. Hindi lamang dahil doon, sagot nito. Nararamdaman ni Vargan ang mga pusong may kakayahang sumuporta sa kapangyarihan ng bukal. Nanikip ang dibdib ni Rudy. Ano ang ibig mong sabihin? Dahan-dahang lumapit ang pinunong bantay. Batang tao, sabi nito. Hindi lahat ay kayang tanggapin ang panata ng sagradong lupang ito. Napatingin si Rudy sa kanya. Ngunit ikaw, tinanggap ka ng bukal. Biglang kumabog ang puso niya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa sandaling iyon ay may kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. Kapareho ng pakiramdam noong unang kumislap ang liwanag mula kay Lyrian. Mahina siyang napahawak sa kanyang dibdib. Napansin iyon ni Lyrian. Naningkit ang mga mata ng engkanto. Hindi maaari. Unti-unti, may napakahinang liwanag na lumitaw sa ilalim ng balat ni Rudy. Banayad, ngunit malinaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano to? Tahimik ang buong liwasan. Ang tatlong bantay ay sabay-sabay na napatingin sa bata. At ang pinuno ay marahang nagsalita. Pinili ka ng bukal. Parang nanlamig at uminit ng sabay ang katawan ni Rudy. Pinili? Ako? Lumapit si Lyrian. May halong gulat at pag-aalala ang mukha nito. Rudy, ang ibig sabihin niyan. Huminga ng malalim ang engkanto bago tuluyang sinabi. Bahagi ka na ng bantay ng liwanag. Hindi agad nakaimik ang bata. Maliit lang ang mundo niya kahapon. Kubo. Kahoy. Tahimik na buhay. Ngayon, may liwanag na sa dibdib niya. At may mga ngaso na gustong kunin ang kapangyarihang iyon. Sa di kalayuan, muling umihip ang malamig na hangin sa kagubatan. At sa kung saan sa dilim, tahimik na naghihintay si Vargan. Hindi makapaniwala si Rudy sa kanyang nararamdaman. Nakatayo siya sa gitna ng sagradong liwasan, nakatitig sa sarili niyang mga kamay. Sa ilalim ng kanyang balat, may banayad na liwanag na dahan-dahang kumikislap, mahina ngunit malinaw. Parang may bagong tibok sa loob ng kanyang dibdib. Hindi masakit, ngunit hindi rin pamilyar. Lyrian, mahina niyang tawag. Agad lumapit ang engkanto, masinsin ang pagmamasid sa kanya. Huminga ka ng dahan-dahan, mahinahon nitong sabi. Huwag mong labanan. Sinunod ni Rudy ang payo. Pumikit siya. Huminga ng malalim. Unti-unti, ang kumikislap na liwanag sa kanyang dibdib ay naging mas mahinahon. Parang ilaw na natutong sumabay sa tibok ng kanyang puso. Nang muli siyang dumilat, mas malinaw ang kanyang paningin. Mas matalas ang pakiramdam niya sa paligid. Napansin niya ang mahinang galaw ng hangin sa mga dahon, ang marahang agos ng tubig sa bukal, at ang kakaibang init na nagmumula sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ganito ba ang pakiramdam ninyo? Tanong niya kay Lyrian. Bahagyang ngumiti ang engkanto. Ngayon mo palang nararanasan. Tahimik ang liwasan sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay muling nagsalita ang pinunong bantay. Ang liwanag sa iyo ay nagsisimula pa lamang, sabi nito. Ngunit tandaan mo, batang pinili, ang kapangyarihan ay lumalakas kasabay ng iyong loob. Napatingin si Rudy. Paano kung hindi ko makontrol? Sumagot si Lyrian bago pa ang bantay. Matututo ka, marin nitong sabi. At hindi kita iiwan sa pag-aaral. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Rudy sa narinig. Sa
Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, may bahagyang pag-asa sa kanyang dibdib. Ngunit hindi iyon nagtagal. Biglang kumibot ang isa sa mga bantay. Mabilis itong napalingon sa gawing gubat. Sumunod ang dalawa. Nanikip ang hangin. May gumagalaw, bulong ng isa. Agad tumalim ang paningin ni Lirien. Hindi pa siya susugod, sabi nito. Tila sinusukat ang hangin. Ngunit nagkamali siya. Sa isang iglap, may malakas na pagsabog ng maitim na usok sa gilid ng liwasan. Napaatras ang mga bantay. "Vargan!" sigaw ni Rudy. Mula sa umiikot na dilim, unti-unting lumitaw ang mga ngaso. Ngayon ay mas handa, mas mabigat ang presensya kaysa kanina. Ngumiti siya. Isang ngiting alam ang kanyang kalamangan. "Mukhang nahuli ko ang tamang sandali," malamig niyang sabi. Naningkit ang mga mata ni Lirien. "Anong ginawa mo?" Marahang itinaas ni Vargan ang kanyang kamay. At doon lang napansin ni Rudy, ang sibat ng mga ngaso ay nagliliyab na ngayon sa pulang liwanag. "Ngayon," sabi ni Vargan, nakatitig mismo kay Rudy, "kunin natin ang liwanag na iyan." Biglang kumabog ang dibdib ng bata. At sa unang pagkakataon, ramdam niyang siya na ang tunay na target. Parang nanigas ang mga paa ni Rudy. Sa harap nila, malinaw na malinaw ang titig ni Vargan, diretso sa kanya. Hindi na si Lirien ang pangunahing pakay ng mga ngaso. Siya na. Mahigpit na napalunok ang bata. Ngunit sa kabila ng takot na gumagapang sa kanyang dibdib, may kakaibang init na unti-unting lumalakas sa loob niya. Ang liwanag. "Kunin ninyo ang posisyon," sigaw ng pinunong bantay. Agad na kumilos ang tatlong bantay, pumwesto sa pagitan ng bukal at ni Vargan. Nagningning ang mga sinaunang ukit sa lupa, ngunit ngayon ay tila sinusukat ng mga ngaso ang kanilang depensa. Ngumiti si Vargan. "Akala ninyo, hindi ko alam ang galaw ng bukal?" Bigla niyang inihagis pasulong ang sibat. Napasinghap si Rudy. Ngunit hindi tumama ang sibat sa kahit sino. Sa halip, bumaon ito sa lupa sa gilid ng liwasan. Isang iglap ng katahimikan. Pagkatapos, sumabog ang pulang liwanag mula sa sibat. Umuga ang lupa. Napaatras ang dalawang bantay, habang ang bilog ng proteksyon sa paligid ng bukal ay kumislap at bahagyang nagbitak. Nanlaki ang mga mata ni Lirien. Sinisira niya ang harang. Biglang kumabog ang dibdib ni Rudy. Kung tuluyang mabasag ang proteksyon, wala nang pipigil kay Vargan. Mabilis na tumingin sa kanya si Lirien. "Rudy, makinig ka sa akin," mariin nitong sabi. "Kailangan mong pakawalan ng liwanag mo." Napatitig ang bata. "Hindi ko alam kung paano." "Ramdam mo yan," sagot ng engkanto. "Sundin mo ang tibok sa dibdib mo." Sa harap nila, patuloy na kumakalat ang pulang bitak sa lupa. Unti-unting lumalakas ang presensya ni Vargan. "Bilis!" sigaw ng pinunong bantay. Pumikit si Rudy. Huminga ng malalim. Sa gitna ng takot, hinanap niya ang init na kanina pa niya nararamdaman. Doon, sa dibdib niya, mahina, ngunit buhay. Huminga siya ulit, mas malalim, mas matatag. At pagkatapos, may kumislap. Biglang nagningning ang katawan ni Rudy sa banayad ngunit purong liwanag. Napalingon si Vargan. Sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti nito. Unti-unting itinaas ni Rudy ang kanyang kamay. Hindi siya sigurado. Hindi siya sanay. Pero buo ang loob niya. "Hindi kita hahayaang sirain ito," sigaw niya. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, sumabog ang liwanag mula sa batang ulila. Diretso patungo sa sibat ni Vargan.
Nagbangga ng pula at puting ningning sa gitna ng liwasan. Umalingaw-ngaw ang buong gubat. At sa gitna ng naglalabang kapangyarihan, isinilang ang tunay na lakas ni Rudy. Umalingaw-ngaw ang sagradong liwasan sa banggaan ng dalawang kapangyarihan. Ang purong liwanag mula kay Rudy ay sumalpok sa pulang enerhiya ng sibat ni Vargan. Ang lupa ay umuga, ang hangin ay umalon, at ang tubig ng bukal ay nagkislapan na parang tumutugon sa panawagan ng batang pinili. Nakatayo si Rudy, nanginginig ang katawan. Hindi siya sanay. Hindi siya handa. Ngunit hindi siya umatras. Hindi kita hahayaang manalo. Pilit niyang sigaw habang ibinubuhos ang natitira niyang lakas. Unti-unting nabasag ang pulang ningning. Naningkit ang mga mata ni Vargan. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ito, napatras siya. Isang hakbang, dalawa. Biglang nagliyab ang sibat nito at kusang bumunot mula sa lupa, bumalik sa kamay ng mga ngaso. Humupa ang liwanag. Napahandusay si Rudy sa damuhan, hinihingal. Agad lumapit si Lyrian at inalalayan siya. "Rudy!" "Okay, lang ako." Hingal na sagot ng bata, kahit ramdam niyang nangihina ang buong katawan niya. Sa di kalayuan, tahimik na nakatayo si Vargan. Hindi na ito nakangiti. Sa halip, mabigat ang titig nito kay Rudy. Parang ngayon lamang niya lubos na nakita ang tunay na halaga ng bata. "Hindi ka ordinaryong bata," malamig nitong sabi. Mahigpit na napakapit si Rudy sa braso ni Lyrian, pilit na tumayo. "Hindi rin ako uurong." Mahina ngunit buo niyang sagot. Ilang sandaling nagkatitigan ang dalawa. Pagkatapos, marahang tumawa si Vargan. Ngunit ngayon, ang tawa nito ay may halong babala. "Magaling," sabi nito. "Mas magiging kawili-wili ito." Unti-unti itong umatras patungo sa gilid ng gubat. Ngunit bago tuluyang maglaho, muli nitong itinuon ang tingin kay Rudy. "Magpahinga ka habang kaya mo pa, batang bantay." Humina ang boses nito. "Dahil babalik ako para sa liwanag mo." At sa isang kisap mata, nilamon siya ng mga anino. Tuluyang nawala. Muling bumagsak ang katahimikan sa sagradong liwasan. Ilang sandali bago nagsalita ang pinunong bantay. Umatras siya. Sa ngayon, ngunit walang gumaan ang dibdib. Alam ng lahat. Hindi pa ito tapos. Sa gitna ng liwasan, nakatayo si Rudy, pagod ngunit buhay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang batang ulila ng Barrio Delfino ay hindi na lamang tagamasid. Isa na siyang bantay. At ang mas malaking laban ay papalapit pa lamang. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa sagradong liwasan, ngunit hindi na iyon ang payapang katahimikan na nakasanayan ni Rudy. Iba na ang pakiramdam ng hangin. Mas mabigat, mas mapagmatyag. Nakatayo si Rudy sa gilid ng bukal habang pinagmamasdan ang sarili niyang mga kamay. May bahagyang panginginig pa rin ang kanyang katawan mula sa unang pagbugso ng kapangyarihan. Hindi pa siya sanay. Hindi pa niya lubos na uunawaan. Ngunit malinaw na, hindi na siya ang dating batang namumulot lamang ng kahoy sa Barrio Delfino. Lumapit si Lyrian sa kanyang tabi. "Masakit ba ang katawan mo?" Mahinahon nitong tanong. Bahagyang umiling si Rudy. "Pagod lang, parang may tumatakbo pa rin sa dibdib ko." Bahagyang tumango ang engkanto. Ganyan talaga sa unang paggising ng liwanag. Tahimik silang nagkatabi sandali. Pagkatapos ay muling nagsalita ang pinunong bantay. "Batang pinili," tawag nito. Napalingon si Rudy. "Simula ngayon, hindi ka na lamang panata ng bukal," dugtong ng bantay. "Isa ka ng ganap na tagapagbantay ng liwanag." Nanikip ang dibdib ng bata. Hindi iyon maliit na tungkulin. At dahil doon, patuloy ng bantay, ikaw ang susunod na tatargetin ng mga ngaso. Hindi na nagulat si Rudy.
Ramdam na niya iyon kanina pa. Dahan-dahan siyang tumango. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Nagkatinginan ang tatlong bantay. Pagkatapos ay sumagot ang pinuno. Kailangan mong matutong kontrolin ang liwanag mo bago bumalik si Vargan. Huminga ng malalim si Rudy. Tutulungan kita, agad sabi ni Lyrian. Napatingin ang bata sa kanya. May katiyakan sa mga mata ng engkanto ngayon, hindi na lamang pasasalamat, kundi pangako. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, mariin nitong dugtong. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, may bahagyang ngiti na sumilay sa mukha ni Rudy. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang pag-uusap. Biglang nagsalita muli ang pinunong bantay, mas mabigat ang tinig. May isa pa kayong dapat malaman. Agad silang napatingin dito. Sandaling tumingin ang bantay sa kailaliman ng gubat bago nagsalita. Ang pag-atras ni Vargan ngayon ay hindi tanda ng pagkatalo. Nanikip ang dibdib ni Rudy, kundi paghahanda. Muling bumigat ang hangin sa liwasan. At sa kung saan sa kailaliman ng kagubatan, ang mga ngaso ay nagbabalik upang magplano ng mas madilim na hakbang. Tahimik ang sagradong liwasan, ngunit ramdam ng lahat ang paparating na unos. Nakatayo si Rudy sa gilid ng bukal, nakatingin sa malayong bahagi ng gubat kung saan huling nawala si Vargan. Kahit wala na ang mga ngaso, tila naiwan pa rin ang malamig nitong presensya sa hangin. Hindi iyon simpleng pag-atras. Paghahanda iyon. Rudy, marahang tawag ni Lyrian. Napalingon ang bata. Simula ngayon, sabi ng engkanto. Hindi na sapat ang tapang mo lang. Kailangan mong sanayin ang liwanag sa loob mo. Huminga ng malalim si Rudy. Handa siyang matuto. Kailangan niyang matuto. Lumapit ang pinunong bantay. Mas mahinahon na ngayon ang tinig nito ngunit may dalang bigat. May panahon pa tayo bago bumalik ang mga ngaso, sabi nito. Ngunit hindi iyon matagal. Gaano kaikli? Tanong ni Rudy. Sandaling tumingin ang bantay sa bukal na ngayon ay muling payapa. Kapag muling nagkulay pula ang buwan, sagot nito. Nanlamig ang batok ng bata. Pula. Ang buwan? Tumango si Lyrian. Kapag dumating ang pulang buwan, mas lumalakas ang kapangyarihan ng mga mangangaso ng aming lahi. Tahimik na napayuko si Rudy. May taning ang kanilang paghahanda. May oras na hinahabol. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo at sa pagkakataong ito ay mas matatag na ang kanyang mga mata. Kung ganon, sabi niya, magsimula na tayo. Sandaling natahimik ang tatlong bantay. Pagkatapos, bahagyang tumango ang pinuno. Matapang at handa. Lumapit si Lyrian at tumabi kay Rudy, nakatanaw din sa malawak na gubat. Sa malayo, unti-unting lumalalim ang anino sa pagitan ng mga puno. Parang may nagmamasid, naghihintay ng tamang sandali. Ngunit ngayon, hindi na nag-iisa ang batang ulila ng Barrio Delfino. Sa ilalim ng liwanag ng sagradong bukal, nagsisimula ang kanyang bagong landas bilang bantay. At sa pagsapit ng pulang buwan, doon magtatagpo ang liwanag at dilim sa kanilang pinakamapanganib na laban. Hindi na bumalik sa dati ang mga sumunod na araw sa sagradong liwasan. Sa ilalim ng matatandang puno at sa tabi ng kumikislap na bukal, nagsimula ang bagong buhay ni Rudy, hindi na bilang batang namumulot ng kahoy, kundi bilang baguhang bantay ng liwanag. Maaga pa lamang ay gising na siya. Tahimik ang paligid habang nakatayo siya sa gitna ng liwasan, nakapikit, pilit na inuulit ang itinuro ni Lyrian. Huminga ng dahan-dahan, mahinahong paalala ng engkanto mula sa kanyang likuran. Ang liwanag ay hindi pinipilit. Inaanyayahan. Sinunod ni Rudy ang utos. Isang malalim na hinga. 2, 3. Unti-unti niyang hinanap ang init sa loob ng kanyang dibdib. Ang parehong init na sumiklab noong harapin niya si Vargan. Sa una, mahina. Halos wala. Ngunit maya-maya,
May banayad na kislap na muling sumibol sa ilalim ng kanyang balat. "Lyrian, may nararamdaman ako," bulong niya. "Panatilihin mo," sagot ng engkanto. Dahan-dahang itinaas ni Rudy ang kanyang palad. Saglit na kumislap ang liwanag at biglang naglaho. Napabuntong hininga ang bata. "Hindi ko pa rin makuha ng maayos." Lumapit si Lyrian at tumabi sa kanya. "Hindi ito natututunan sa isang araw," sabi nito. "Ang liwanag mo ay bago pa lamang nagising." Sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan sila ng 3 bantay. Masinsin, mapagmatyag. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita ang pinunong bantay. "Subukan mong igalaw ang liwanag, hindi ilabas agad." Napakunot ang noo ni Rudy. "Igalaw?" Tumango si Lyrian. "Isipin mong parang agos ng tubig sa loob mo." Pumikit muli ang bata. Huminga. Nakinig sa sariling tibok ng puso. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinilit palabasin ang liwanag. Sa halip, pinagalaw niya ito sa loob. Unti-unti, may mahinang ningning na umikot mula sa kanyang dibdib pababa sa kanyang braso. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Lyrian, panatilihin mo," mahinahong sabi ng engkanto, bagamat may bakas ng paghanga sa boses nito. Dahan-dahang umabot ang liwanag sa palad ni Rudy. At sa unang pagkakataon, nanatili ito. Isang maliit ngunit matatag na sinag ang sumilay sa kanyang kamay. Napasinghap ang bata. "Nagawa ko." Bahagyang ngumiti si Lyrian. Unang hakbang pa lang iyan. Ngunit bago pa sila makapagdiwang, biglang umihip ang malamig na hangin sa liwasan. Agad na nagbago ang mga bantay ng pwesto. Naningkit ang mga mata ni Lyrian. May kakaiba sa hangin. Unti-unting kumupas ang ngiti ni Rudy. Sa malayo, sa kailaliman ng gubat, may mahinang pulang kislap na sandaling sumilay. At agad na naglaho. Unti-unting naglaho ang pulang kislap sa kailaliman ng gubat, ngunit hindi nawala ang bigat na naiwan nito sa hangin. Napatigil si Rudy. Ang maliit na sinag sa kanyang palad ay bahagyang kumislot bago tuluyang naglaho. "Lyrian," mahina niyang tawag. Tahimik na nakatitig ang engkanto sa direksyon kung saan sumilay ang pulang liwanag. Mas matalim ang mga mata nito ngayon. "Nararamdaman mo rin?" tanong ni Rudy. Dahan-dahang tumango si Lyrian. "Oo." Lumapit ang pinunong bantay. Mabigat ang mga hakbang sa damuhan. "Hindi pa siya sumusugod," sabi nito. "Pero nagmamasid na siya." Nanikip ang dibdib ni Rudy. Ibig sabihin, mas malapit na si Vargan. Huminga ng malalim ang bata at pilit pinatatag ang sarili. "Ano ang gagawin natin?" tanong niya. Sumagot si Lyrian. Mas buo ang tinig. "Ipagpapatuloy natin ang pagsasanay." Napalingon si Rudy sa kanya. "Ngayon na?" "Lalo na ngayon," sagot ng engkanto. "Kung nagmamasid siya, mas kailangan mong lumakas." Tahimik na tumango ang bata. May kaba pa rin sa dibdib niya. Hindi iyon mawawala agad. Ngunit sa bawat sandaling lumilipas, mas natututo siyang tumayo kahit may takot. Muling pumwesto si Rudy sa gitna ng liwasan. "Ulit tayo," sabi ni Lyrian. Pumikit ang bata. Huminga. 1, 2, 3. Sa pagkakataong ito, mas mabilis niyang nahanap ang init sa loob ng kanyang dibdib. Mas malinaw, mas buhay. Unti-unting gumapang ang liwanag patungo sa kanyang mga palad. Ngunit bigla, may kakaibang lamig na sumingit sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Rudy at napadilat siya. May mali. Sa gilid ng liwasan, ang mga anino ng mga puno ay tila mas humaba kaysa dati, parang gumagalaw kahit walang hangin. Agad nagbago ng anyo ang mga bantay. "Maghanda,"
Mariing utos ng pinuno. Nanikip ang dibdib ni Rudy. Dumarating na ba siya? Hindi agad sumagot si Lyrian. Sa halip, marahan nitong itinaas ang kamay at ang liwanag sa kanyang palad ay muling sumiklab, handa. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina itong nagsalita. Hindi pa si Vargan. Saglit na gumalaw ang mga anino sa gilid ng gubat. At mula ron, may 3 baluktot na anyo ang unti-unting gumapang palabas ng dilim. Namula ang mga mata, payat ang katawan, at ang galaw, gutom. Nanlamig ang batok ni Rudy, mga tagasunod, ngunit hindi kasama ang mga ngaso. Muling nagsalita si Lyrian, mas mababa ang tinig. Sinusubukan niya tayo. Humigpit ang hawak ni Rudy sa sarili niyang kamay. At sa unang pagkakataon sa kanyang pagsasanay, kailangan niyang lumaban nang wala si Vargan sa harap nila. Umalingaw-ngaw ang mahinang ungol ng 3 nilalang habang unti-unti silang lumabas mula sa dilim ng gubat. Hindi sila kasing lakas ng presensya ni Vargan. Ngunit malinaw, hindi rin sila basta kalaban. Namumula ang kanilang mga mata at nakayuko ang mga katawan na parang mga hayop na handang sumunggab. Ang mahahabang daliri nila ay kumikiskis sa lupa habang papalapit. Nanlamig ang batok ni Rudy. Ito na. Hindi na ensayo. Hindi na paghahanda. Totoong laban na. Rudy, maring sabi ni Lyrian, hindi inaalis ang tingin sa mga nilalang. Manatili kang kalmado. Napahigpit ang paghinga ng bata. Susubukan ko. Sa gilid, sabay-sabay na umusad ang 3 bantay, hinaharangan ang gilid ng bukal. Nagningning ang mga sinaunang ukit sa lupa, ngunit ang mga nilalang ay patuloy pa ring gumapang pasulong, tila walang takot. Biglang sumugod ang una. Mabilis. Diretso kay Rudy. Nanlaki ang mga mata ng bata. Ngayon! Sigaw ni Lyrian. Pumikit si Rudy sa isang iglap. Huminga. Hinila ang init sa kanyang dibdib at itinulak palabas. Sumiklab ang liwanag sa kanyang palad. Hindi kasing lakas ng dati. Ngunit sapat. Tumama ang sinag sa sumugod na nilalang. Napaatras ito. Napaungol habang ang pulang mata nito ay kumislot. Hindi siya umatras. Sigaw ng isa sa mga bantay. Tama. Hindi tumigil ang nilalang. Mas mabagal. Ngunit papalapit pa rin. Nanikip ang dibdib ni Rudy. Lyrian, ulit. Mariing utos ng engkanto. Pinilit ni Rudy ang sarili. Muling hinanap ang liwanag. Mas mabilis ngayon. Mas matatag. Sa pagkakataong ito, sabay niyang itinulak ang 2 palad pasulong. Mas maliwanag na sinag ang kumawala. Tumama ito sa nilalang at sa wakas, napaatras ito ng tuluyan, gumulong palayo sa damuhan. Ngunit hindi pa tapos. Ang 2 pang nilalang ay sabay na sumugod. Agad kumilos si Lyrian. Sumiklab ang kanyang liwanag, hinarang ang isa. Ang mga bantay naman ay sumagupa sa isa pa. Umalingaw-ngaw ang liwasan sa sagupaan. Humihingal si Rudy, nanginginig ang mga kamay. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, mas malinaw na ngayon ang liwanag. Mas buhay. Mas handa. Sa wakas, ang huling nilalang ay napaungol at umatras kasama ang mga kasamahan nito. Kumapang pabalik sa dilim ng gubat. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Walang gumalaw sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos, dahan-dahang ibinaba ni Rudy ang kanyang mga kamay. Humihingal. Pagod. Ngunit nakatayo. Lumapit si Lyrian sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na nito itinago ang bahagyang ngiti. Magaling, marahan nitong sabi. Napabuntong hininga si Rudy. Kinakabahan pa rin ako. Dapat lang, sagot ng engkanto. Pero hindi ka umatras.
Sa di kalayuan, tahimik na nagsalita ang pinunong bantay. Ngayon, nagsimula na ang tunay mong pagsubok, batang bantay. Sa kailaliman ng gubat, may matang mapupula ang muling nagmulat, at ang nagmamasid ay nasiyahan. Matagal na nanatiling tahimik ang sagradong liwasan matapos umatras ang mga nilalang. Ngunit alam ng lahat, hindi iyon tagumpay. Babala iyon. Nakatayo si Rudy sa gilid ng bukal, hinihingal pa rin. Ramdam niya ang pagod sa kanyang mga braso at ang bahagyang hapdi sa dibdib tuwing sinusubukan niyang galawin ang liwanag sa loob niya. Iba ang pakiramdam ng totoong laban. Mas mabigat. Mas totoo. Lumapit si Lyrian sa kanyang tabi. Masakit ba? Mahinahon nitong tanong. Bahagyang tumango si Rudy. Parang napiga yung loob ko. Bahagyang umunawa ang engkanto. Normal yan sa unang sunod-sunod na paggamit ng liwanag. Tahimik silang nagkatabi. Sa di kalayuan, ang tatlong bantay ay patuloy na nagmamasid sa gilid ng gubat, hindi ibinababa ang kanilang bantay. Makalipas ang ilang sandali, muling nagsalita ang pinunong bantay. Hindi sila basta umatras. Napatingin si Rudy. Alam ko, mas tumalim ang boses ng bantay. Sinusukat kanila. Nanikip ang dibdib ng bata. Si Vargan, tanong niya. Tumango si Lyrian. Oo, hindi siya sumusugod ng walang dahilan. Tahimik na napayuko si Rudy. Ibig sabihin, lalong magiging mahirap ang mga susunod. Biglang umihip ang malamig na hangin sa liwasan. Agad napalingon ang lahat sa gawing gubat. Sa malayo, sa pagitan ng makakapal na puno, may sandaling kumislap ang dalawang pulang mata. Mabilis, ngunit malinaw. Nanigas ang likod ni Rudy. Nandoon siya. Hindi na itinanggi ni Lyrian. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw mo. Unti-unting napakuyom ang kamao ni Rudy. Sa halip na umatras, mas tumibay ang kanyang tindig. Kung minamasdan siya, mas lalo siyang lalakas. Muling nagsalita ang pinunong bantay. Batang bantay, mula ngayon ay dodoblehin natin ang iyong pagsasanay. Napatingin si Rudy. Hahanda ka para sa pulang buwan. Muling bumigat ang hangin. Sa kailaliman ng gubat, ang mga pulang matang iyon ay dahan-dahang naglaho. Ngunit ang presensya ni Vargan ay nanatiling nakasabit sa paligid. Tahimik, mapagmatyag, naghihintay. At sa gitna ng sagradong liwasan, ang batang ulila ay patuloy na hinuhubog ng liwanag para sa darating na pinakamadilim na gabi. Gabi na nang tuluyang tumahimik ang sagradong liwasan. Matapos ang mahabang pagsasanay, pinayagan muna si Rudy na magpahinga sa tabi ng bukal. Nakaupo siya sa damuhan, nakatingala sa langit na puno ng mga bituin, isang tanawing matagal na niyang hindi napapansin noong mag-isa pa siya sa kanyang kubo. Ngayon, hindi na siya nag-iisa, ngunit hindi rin nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Tahimik siyang napabuntong hininga. Makalipas ang ilang sandali, marahang lumapit si Lyrian at tumabi sa kanya. Pagod ka na, sabi ng engkanto. Bahagyang ngumiti si Rudy. Oo, pero okay lang. Sandaling natahimik ang dalawa habang pinagmamasdan ang kalangitan. Pagkatapos ay mahina muling nagsalita ang bata. Lyrian. Kapag dumating yung pulang buwan, nag-atubili siya. Kaya talaga natin si Vargan? Hindi agad sumagot ang engkanto. Sa halip, tumingin muna ito sa sagradong bukal na marahang kumikislap sa gabi. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan itong nagsalita. Hindi ko alam kung magiging madali. Nanikip ang dibdib ni Rudy. Pero alam kong hindi tayo nag-iisa. Napatingin ang bata sa kanya. May kakaibang katiyakan sa mga mata ni Lyrian. Hindi pagmamayabang,
kundi tahimik na pananalig. "Bakit mo ako tinulungan noon?" Biglang tanong ng engkanto. Napatigil si Rudy. Hindi niya inaasahan ang tanong. Nag-isip siya sandali bago sumagot. "Kasi wala naman akong ibang gagawin," mahina niyang sabi, pero may ngiting kasama. "At saka, nasasaktan ka." Sandaling natahimik si Lyrian. Sa unang pagkakataon, may malinaw na lambot sa mukha ng engkanto. "Rudy," marahas nitong sabi, "ang simpleng pusong tulad mo. Iyon ang kinatatakutan ni Vargan." Napakunot ang noo ng bata. "Ako? Hindi naman ako malakas tulad mo." Bahagyang umiling si Lyrian. "Hindi lahat ng lakas ay nakikita." Tahimik na napatingin si Rudy sa sarili niyang mga kamay. Sa loob niya, mahina ngunit matatag ang liwanag. Mas buhay kaysa kahapon. Mas handa kaysa dati. Sa di kalayuan, ang tatlong bantay ay tahimik na nagmamasid, tila pinapahalagahan ang katahimikan ng gabi bago dumating ang mas mabibigat na araw. Muling nagsalita si Rudy, mas buo na ang loob. "Lyrian." Kapag bumalik si Vargan, tumingala siya sa langit. "Lalaban ako. Hindi na ako tatakbo." Hindi agad sumagot ang engkanto. Ngunit bahagya itong ngumiti. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga bituin, isang pangako ang tahimik na nabuo. Sa kailaliman ng gubat, malayo sa kanilang kaalaman, may mapupulang matang muling nagmulat. At ang pulang buwan ay unti-unti nang papalapit. Madaling araw nang magising si Rudy. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam sa hangin. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa damuhan sa tabi ng bukal. Tahimik ang liwasan, ngunit may kung anong mali. Parang may nakikialam sa katahimikan. Malamig. Mas malamig kaysa karaniwan. Napakunot ang noo ni Rudy. "Lyrian?" Mahina niyang tawag. Ngunit bago pa siya makatayo ng tuluyan, may marahang kaluskos sa likod ng mga puno sa silangang bahagi ng liwasan. Agad siyang napalingon. Wala. Tahimik ang mga anino. Ngunit ang dibdib niya ay patuloy na kumakabog. Hindi siya nagkakamali. May naroon. Sa kabilang panig ng liwasan, biglang lumitaw si Lyrian, alerto ang tindig. "Naramdaman mo rin," sabi nito. Tumango si Rudy. May gumagalaw sa gubat. Mabilis na nagbago ng pwesto ang tatlong bantay, pumalibot sa bukal. Sandaling tumahimik ang paligid. Pagkatapos, may isang payat na anyo ang dahan-dahang lumabas mula sa pagitan ng mga puno. Hindi ito tulad ng mga naunang nilalang. Mas maliit. Mas payapa ang galaw. At ang muka, isang batang babae. Nanlaki ang mga mata ni Rudy. Sandali. Tao siya? Ngunit hindi kumilos si Lyrian. Sa halip, mas tumalim ang mga mata nito. "Huwag kang lalapit." Mariin nitong babala. Napatigil si Rudy. Ang batang babae ay nakatayo lamang sa gilid ng liwasan, nakayuko ang ulo, mahaba ang buhok na tumatakip sa mukha. Tahimik. Masyadong tahimik. "Kuya!" Mahina nitong tawag. Nanlamig ang likod ni Rudy. May kakaiba sa boses. Parang may mali sa himig. "Kuya, tulungan mo ako." Bahagyang napahakbang si Rudy. Ngunit biglang humarang si Lyrian sa harap niya. "Hindi siya tao," mariin nitong sabi. Sa sandaling iyon, unti-unting itinaas ng batang babae ang ulo at lumitaw ang kanyang mga mata. Mapupula, nagliliyab. Biglang nag-iba ang kanyang anyo. Ang balat ay kumulubot. Ang mga daliri ay humaba at naging parang kuko. Nanlaki ang mga mata ni Rudy. Isa siyang hunyango ng dilim. Malamig na sabi ng pinunong bantay. Sa isang iglap, sumigaw ang nilalang at sumugod. Diretso kay Rudy.
Maghanda! Sigaw ni Lyrian. At sa ilalim ng papalapit na pulang buwan, mas mapanganib na kalaban ang sumulpot sa kanilang landas. Sa isang iglap, rumagasa ang hunyango ng dilim. Mabilis. Mas mabilis kaysa sa mga naunang nilalang. Diretso kay Rudy. Nanlaki ang mga mata ng bata, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nanigas. Sa loob ng kanyang dibdib, kusang uminit ang liwanag, parang tumutugon sa panganib. "Rudy!" sigaw ni Lyrian, ngunit huli na para umatras. Huminga ng malalim ang bata at itinaas ang kanyang kamay. Sumiklab ang liwanag. Tumama ang sinag sa papalapit na nilalang. Ngunit sa mismong sandali ng tamaan, kumislot ang anyo nito. Parang usok. Parang tubig. At sa isang iglap, naglaho ang tinamaan. Nanlaki ang mga mata ni Rudy. "Nawala? Mag-ingat!" Sigaw ng pinunong bantay. Masyadong huli. Mula sa kanyang kaliwa, biglang sumulpot ang hunyango. Mas malapit. Mas mabangis. Napaatras si Rudy, ngunit tumama pa rin ang mahaba nitong kuko sa manggas ng bata, bahagyang napunit ang tela. Napasinghap si Rudy. Muntik na. Agad kumilos si Lyrian. Sumiklab ang maliwanag na alon mula sa kanyang palad at tumama sa nilalang. Sa pagkakataong ito, napaurong ang hunyango na paungol habang ang anyo nito ay bahagyang kumislap. Ngunit hindi ito tumigil. Sa halip, ngumisi ito. At muling nagbago. Unti-unti, ang anyo nito ay humaba. At naging si Rudy. Nanigas ang bata. Sa harap niya, may isa pang Rudy na nakatayo, parehong muka, parehong tindig, ngunit ang mga mata ay pulang nagliliyab. Nanikip ang dibdib ng tunay na bata. "Ano to?" Mahina ngunit malinaw na nagsalita ang hunyango sa kanyang anyo. "Kaya mo bang labanan ang sarili mo?" Tahimik ang liwasan sa loob ng isang iglap. Napahigpit ang kamao ni Rudy. Ito ang tunay na pagsubok. Sa likod niya, maring sabi ni Lyrian, "Huwag kang magpadala sa anyo." Huminga ng malalim si Rudy. Sa pagkakataong ito, hindi siya titingin sa panlabas na anyo, kundi sa nararamdaman ng liwanag sa loob niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. At sa unang pagkakataon, hindi takot ang nasa dibdib niya, kundi malinaw na pagtitiyak. Tahimik ang sagradong liwasan. Magkaharap ang dalawang Rudy, parehong tindig, parehong anyo. Ngunit magkaiba ang presensyang nararamdaman sa hangin. Huminga ng malalim ang tunay na Rudy. Pinikit niya ang mga mata. Hindi siya tumingin sa mukha. Hindi sa galaw, kundi sa liwanag sa loob niya. "Makinig ka sa liwanag mo," marahang paalala ni Lyrian mula sa likuran. Sa loob ng dibdib ni Rudy, ang init ay muling gumising. Mahina, ngunit malinaw. Parang may itinuturo. Dahan-dahang dumilat si Rudy. Sa harap niya, ang hunyango na may kanyang anyo ay nakangisi. Mapupula ang mga matang nag-aabang ng pagkakamali. Ngunit ngayon, hindi na nalilito ang bata. "Hindi ikaw ang tunay," mariin niyang sabi. Sandaling kumibot ang peking Rudy. Sa isang iglap, sumugod ito. Mabilis. Diretso sa kanya. Ngunit handa na si Rudy. Itinaas niya ang dalawang kamay. At sa pagkakataong ito, hindi niya pinilit ang liwanag. Hinayaan niya itong dumaloy. Sumiklab ang maliwanag at purong sinag mula sa kanyang dibdib, dumaan sa kanyang mga braso at kumawala sa kanyang mga palad. Mas matatag, mas buo. Tumama ang liwanag sa hunyango. Umalingaw-ngaw ang matinis na sigaw ng nilalang habang ang anyo nitong kahawig ni Rudy ay nagsimulang kumislot. Nagbitak. Kumislot.
at unti-unting bumalik sa tunay nitong baluktot na anyo. Hindi maaari, paos nitong ungol. Ngunit hindi tumigil si Rudy. Mas tumibay ang liwanag, mas luminaw. Sa huling bugso, sumabog ang hunyango sa maitim na usok na mabilis na nilamon ng hangin. Biglang tumahimik ang liwasan. Walang gumalaw, walang nagsalita. Pagkatapos, unti-unting ibinaba ni Rudy ang kanyang mga kamay. Humihingal. Ngunit nakatayo. Lumapit si Lirian at sa pagkakataong ito ay hindi na nito itinago ang paghanga sa mga mata. "Natuto ka na," marahan nitong sabi. Napabuntong hininga si Rudy. Kinabahan pa rin ako. Bahagyang ngumiti ang engkanto. "Ang mahalaga, hindi ka nalinlang." Sa di kalayuan, nagsalita ang pinunong bantay. "Nalampasan mo ang pagsubok ng anyo, batang bantay." Ngunit bago pa tuluyang gumaan ang hangin, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa kailaliman ng gubat. Mas malamig kaysa dati, mas mabigat. Unti-unting nagdilim ang langit sa silangan kahit hindi pa dapit hapon. Naningkit ang mga mata ni Lirian. "Hindi ito maganda." Dahan-dahang napatingala si Rudy. At sa unang pagkakataon, may bahagyang pulang bahid ang buwan sa malayong langit. Mas maaga, mas mabilis kaysa inaasahan. Mahina ngunit mabigat na bulong ang kumawala mula sa hangin. Parang boses ni Vargan. Malapit na. Nanikip ang dibdib ng batang bantay. Ang pulang buwan ay nagsisimula ng magising. Nakatitig lamang si Rudy sa kalangitan. Ang buwan, na dati maputlang pilak, ay ngayon may bahid na pulang tila dugo. Hindi pa ito ganap na nagbabago, ngunit sapat upang manikip ang dibdib ng lahat sa sagradong liwasan. "Masyado pang maaga." Mahina ngunit mabigat ang sabi ni Lirian. Lumapit ang pinunong bantay, ang mga mata ay hindi inaalis sa buwan. Pinapabilis niya ang pagdating, sabi nito. Napalingon si Rudy. "Si Vargan?" Tumango ang bantay. Ginagalaw niya ang mga lumang puwersa ng dilim. Nanlamig ang batok ng bata. Ibig sabihin, mas kaunti ang oras nila. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Rudy. "Gaano katagal na lang?" tanong niya. Sandaling tumahimik ang tatlong bantay bago sumagot ang pinuno. "Hindi na linggo ang pagitan. Mas bumigat ang hangin." "Mga araw na lang." Napahigpit ang paghinga ni Rudy. Sa tabi niya, mas tumalim ang mga mata ni Lirian. "Kailangan nating pabilisin ang pagsasanay mo." Tahimik na tumango ang bata. Handa siya. Kahit gaano kahirap. Ngunit bago pa sila makapagplano, biglang kumislot ang sagradong bukal. Ang malinaw na tubig ay nagalon ng kusa kahit walang hangin. Nanlaki ang mga mata ng pinunong bantay. Hindi maaari. Unti-unting nagningning ang bukal, ngunit hindi tulad ng dati. May bahid na pulang liwanag na humahalo sa malinaw na ningning nito. Nanlamig ang dibdib ni Rudy. "Ano yan?" Mabigat ang tinig ni Lirian nang sumagot. Sinusubukan niyang dunggisan ng bukal. Biglang kumabog ang puso ng bata. Kapag nadungisan ng bukal, mawawala ang kanilang pinakamalakas na sandigan. "Paano natin pipigilan?" Mabilis na tanong ni Rudy. Sumagot ang pinunong bantay. "Kailangan mong patatagin ang liwanag mo dito mismo." Itinuro nito ang gitna ng bukal. Nanlaki ang mga mata ni Rudy. "Ako?" Tumango si Lirian. Seryoso ang mukha. "Rudy, ikaw ang pinili ng bukal. Ikaw lang ang makakatulong dito ngayon." Tahimik ang liwasan. Mabigat ang sandali. Unti-unting lumapit si Rudy sa gilid ng kumikislot na tubig. Sa ibabaw nito, ang pulang bahid ay unti-unting kumakalat. Huminga siya ng malalim.
At sa ilalim ng papabilis na pulang buwan, haharapin niya ang pinakamahirap na pagsubok sa kanyang liwanag. Tahimik ang sagradong liwasan. Ngunit ang katahimikan ay mabigat, parang naghihintay ang buong gubat sa susunod na mangyayari. Nakatayo si Rudy sa gilid ng bukal. Sa harap niya, ang malinaw na tubig ay patuloy na kinakalawang ng manipis na pulang bahid. Unti-unti itong kumakalat na parang tinta sa papel. Huminga ng malalim ang bata. Ramdam niya ang kaba. Ramdam niya ang bigat ng inaasahan sa kanya. Sa likod niya, marahang nagsalita si Lyrian. "Rudy, tandaan mo ang pakiramdam noong una mong ginising ang liwanag mo." Pumikit ang bata. Inalala niya ang init. Ang tibok. Ang lakas na hindi nanggaling sa takot, kundi sa pasya. Dahan-dahan niyang inilubog ang kanyang mga kamay sa tubig ng bukal. Nanlamig ang kanyang balat sa unang dampi. Ngunit maya-maya, may kakaibang init na gumapang mula sa tubig papunta sa kanyang mga palad. Nanlaki ang mga mata ni Rudy. "Lyrian, parang may tumutugon." "Dahil kinikilala ka ng bukal," sagot ng engkanto. Huminga ng mas malalim ang bata. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinilit ang liwanag. Hinayaan niya itong dumaloy mula sa kanyang dibdib, pababa sa kanyang mga braso, hanggang sa kanyang mga palad na nakalubog sa tubig. Unti-unting nagningning ang bukal. Sa una, mahina. Pagkatapos, mas maliwanag. Ang purong puting liwanag ni Rudy ay kumalat sa tubig. Dahan-dahang tinutulak palayo ang pulang bahid. Ngunit biglang kumislot ang tubig ng marahas. Parang may lumalaban mula sa kailaliman. Napangiwi si Rudy. May pumipigil. Mabigat ang boses ng pinunong bantay. "Lumaban ka." Humigpit ang panga ng bata. Hindi siya uurong. Mas pinatatag niya ang paghinga. Mas hinayaan niyang lumakas ang liwanag. "Hindi. Kita. Papayagang masira ito." Pilit niyang sigaw. Sumiklab ang liwanag. Mas maliwanag kaysa dati. Mas buo. Mas matatag. Sa huling bugso, sumabog ang purong ningning sa buong bukal. Umalingaw-ngaw ang gubat. At sa loob ng tubig, ang pulang bahid ay biglang napunit at tuluyang naglaho. Muling luminaw ang bukal. Mas malinaw kaysa dati. Mas buhay. Unti-unting napaupo si Rudy sa gilid, hinihingal ngunit may ngiti sa labi. "Nagawa natin." Lumapit si Lyrian, may malinaw na paghanga sa mga mata. "Hindi lang natin," marahan nitong sabi. "Ginawa mo." Sa di kalayuan, dahan-dahang tumango ang pinunong bantay. Ngunit bago pa tuluyang gumaan ang hangin, biglang umalingaw-ngaw sa buong gubat ang isang malamig na halakhak. Mababa, mabigat, at pamilyar. Nanigas si Rudy. Sa kailaliman ng kagubatan, may pulang liwanag na muling nagningas. At ang boses ni Vargan ay umaling-awngaw sa hangin. "Mas lalo kang nagiging kawili-wili, batang bantay." Nanikip ang dibdib ni Rudy. Dahil alam niya, malapit na ang huling laban. Umaling-awngaw pa sa hangin ang malamig na halakhak ni Vargan. Tahimik ang sagradong liwasan, ngunit ramdam ng lahat ang pagbabago. Parang ang mismong gubat ay humihigpit ang hinga. Unti-unting tumayo si Rudy, pagod ngunit matatag na ang tindig. Hindi na siya magtatagal, mahina ngunit tiyak na sabi ni Lyrian. Tumango ang pinunong bantay. Ang pulang buwan ay halos ganap na. Sa kalangitan, ang buwan ay mas namumula na ngayon. Tila unti-unting nilalamon ng dugo ang dating pilak nitong liwanag. Humigpit ang kamao ni Rudy. "Handa na ako." Sandaling nagkatitigan sina Lyrian at ang mga bantay. Sa unang pagkakataon, walang pagdududa sa kanilang mga mata.
Dumating siya bago tuluyang sumapit ang hating gabi. Hindi na sa lihim, hindi na sa pagtatago. Biglang umihip ang malakas na hangin sa sagradong liwasan at ang mga anino ng gubat ay tila sabay-sabay na umurong. Mula sa pagitan ng mga puno, lumabas si Vargan. Mas mabigat ang presensya, mas madilim ang aura, at ang sibat niya ay nagliliyab na parang buhay na apoy. Hanggang dito na ang takbuhan, malamig niyang sabi. Agad pumwesto ang tatlong bantay. Sumiklab ang liwanag ni Lyrian, at sa gitna, humakbang pasulong si Rudy. Hindi na nag-aksaya ng salita si Vargan. Isang bagsik ng sibat. Sumabog ang pulang enerhiya. Sumalubong si Lyrian. Nagbangga ng dalawang kapangyarihan. Umuga ang lupa. Sa gilid, ang mga bantay ay nakikipagsagupa sa mga aninong sumulpot mula sa likod ng mga ngaso. Ngunit ang tunay na laban ay nasa gitna. "Rudy!" sigaw ni Lyrian. "Ngayon na!" Huminga ng malalim ang bata. Hinayaan niyang dumaloy ang liwanag. Hindi na pilit. Hindi na takot. Kundi buong pasya. Sumiklab ang liwanag ni Rudy. Mas maliwanag kaysa dati. Mas buo. Mas dalisay. Diretso itong tumama sa pulang alon ni Vargan. Naningkit ang mga mata ng mga ngaso. "Hindi sapat!" sigaw nito. Mas lumakas ang pulang apoy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Rudy. Inalala niya ang kubo, ang pagiging ulila, ang unang gabing tinulungan niya si Lyrian, at ang pangakong hindi siya tatakbo. "Hindi ako uurong!" sigaw niya. Sumabog ang liwanag. Sa gitna ng naglalabang puwersa, unti-unting nagbitak ang pulang sibat ni Vargan. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi maaari. Mas luminaw ang liwanag ni Rudy. Mas tumindi. Hanggang sa crack. Nabasag ang sibat. Sumabog ang pulang enerhiya pabalik kay Vargan. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw habang unti-unting nilalamon ng sariling dilim. "Atin pa itong tatapusin." Paos nitong bulong at tuluyan siyang naglaho sa hangin. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa sagradong liwasan. Ang pulang buwan ay dahan-dahang kumupas at muling naging pilak. Humihingal na napaupo si Rudy sa damuhan. Pagod, ngunit buhay. Lumapit si Lyrian at marahang inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Tapos na. Sa di kalayuan, sabay-sabay na yumuko ang tatlong bantay. "Malaya na ang bukal," sabi ng pinuno. Lumipas ang mga araw. Sa gilid ng Barrio Delfino, may mga nagsasabing mas maliwanag na raw ang gubat tuwing gabi. Mas payapa ang hangin. Mas tahimik ang dilim. At kung minsan, may batang nakikitang naglalakad sa gilid ng puno, may banayad na liwanag sa kanyang mga palad. Hindi na siya ang batang ulila na nag-iisa sa lumang kubo. Siya na ngayon ang bantay ng liwanag ng Barrio Delfino. At sa tuwing gagalaw ang dilim, may isang pusong hindi kailanman uurong. Wakas.